Nilagyan ko na ng bubong yung pagaran ng mga ducks at inayos ko na rin yung kanilang mga pugad. Kumuha kami ng buhangin sa dagat para ilagay sa kanilang mga batya na gagawing pugaran at inayos na rin namin yung kulungan dito sa may harap ng kanilang pugadan para medyo lumaki yung kanilang space. Hello, hi mga nay! Samahan niyo uli ako sa part 3 ng pag-ayos namin ng kulungan ng aming mga ducks. Kung naaalala nyo dun sa mga pinamigay sa aking mga basura o yung mga hindi na nila ginagamit kasama nga ito. Ito yung isa sa mga airbred na pilit namin pinapalobo ni Brother Deer. Yun nga lang, itong pinakamalaki na to medyo malalaki nga yung kanyang butas at parang hindi na nga kayang tapalan. May nakuha pa naman si Brother Deer na isang medyo matino, yung isang medyo maliit nga. At itong malaking airbed na to ang gagawin ko ang pambubong dito sa aming kulungan. Medyo nakakapanghinayang, pero wala naman na kasi akong magagawa dito, matatambak lang siya, kaya nga gagawin ko na lang siyang pambubong. Ginupit ko na nga rin at hinati ko sa dalawa para kabilaan na yung bubong niya. Medyo makapal nga rin to, kaya siguro naman hindi tatagos yung ulan dito. At nung mailagay ko na nga yung ginupit kong airbed, nilagari ko na rin yung mga nakausli ditong kawayan. Kasi delikado pa to kapag ka pumasok at nagpalit ng tubig, baka masagi pa kami dito at matusok. Hindi nga pala ako marunong maglagari, kaya kung ano man yung ginagawa ko dito, basta ko na nga lang siyang inurong sulong dyan hanggat sa maputol. Effect din naman kasi naputol din naman siya. Hindi na ako nagpatulong kay bossing kasi nga kapag dalawa kaming gumagawa pare-pares nga kami may sariling opinion. Ayaw nga namin nagpapatalo kaya hindi kami pwedeng magkasama sa isang gawa lang. Kaya kung napapansin nyo, siya yung nagbakod at ako yung nagbubong kasi nga gusto ko yung akin yung masunod. O diba, yan tayo Kahit na mali-mali na, gusto tatama pa rin. At kung napapansin nyo lagi may nakasunod ng bulinggitong sa akin habang gumagawa ako. Eto nga't inabot na ako ng gabi sa paglalagay ng bubong niya. Hindi nga siya matapos agad-agad, pero at least kahit papano nauunti-unti nga siya araw-araw. Laging ako inaabot ng dilim dahil nga hapon na ako gumagawa at inuuna ko muna yung paglalaba at iba pang gawain sa bahay. Pero kunwari lang talaga yun, ang totoo natutulog po muna ako. Charot. And fast forward, kinabukasan, syempre panibagong araw na naman at ang aking gagawin, ilalagyan ko nga ng mga bato yung gagawin kong bagong pugadan. Bali pagtatabihin ko lang sila nung unang naging pugad. Ilalagyan ko muna ng mga malalaking bato dun sa ilalim ng batya para hindi naman ganong karaming buhangin yung ilalagay ko dahil medyo malayo-layo yung pagkukuhanan ko ng buhangin. Yung ginamit ko mga batya dito ay yung tinatawag na banyera na ginagamit sa mga isda. Pero ito ay hindi na nga namin binibili dahil pinupulot nga lang namin to sa tabing dagat at dapat mapupunta na sa kalakal. Pero pinupulot namin at napapakinabangan pa nga. May mga sira na to mga banyera na to. Yung una tagusan nga yung kanyang butas dahil yung pinakapuwet nung batya butas din. Ito naman na batya na to konti lang yung kanyang butas pero hati siya sa gilid. Pero kapag kainipit mo nga siya ng malalaking bato hindi na nga siya bubuka. Kuha naman kami ng buhangin. Lalagay namin sa pugadan ng pato. At nung matapos ko nga malagyan ng malalaking bato yung batya, dumiretso naman kami ni Kuya Will sa tabing dagat para kumuha ng buhangin. Una yung medyo may pebbles, tapos yung sumunod naman yung medyo pino. Sa iba yung pugadan nila yung mga dayami o kaya mga dahon-dahon, pero yung sa amin buhangin nga lang. Lumabas nga yung mga buhangin ngayon na may mga pebbles kasi nga pati sa dagat, yun yung tinatawag na hibas. Kapag ganito medyo malaki nga yung lumilitaw na parte ng buhangin. At naglalabasan din yung mga maliliit na bato at graba.
At eto nga yung medyo mahirap sa pinaggagawa namin. Medyo matarik kasi yung paakyat dito sa amin. Kaya naman hirap na hirap nga yung nanay yung iangat yung daladala kong buhangin. Diyos mio. Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do. At doon nakarating ako sa bahay, agad ko nga rin siya nilagay dun sa mga pugad. Hinati ko nga siya sa dalawa kasi nga nirefill ko din yung naunang pugad. Nababawasan kasi yung laman niya kapag ka naglimlim na yung inahin dito kasi hinuhukay nila. Pagkatapos ko nalagyan ng buhangin, itong mga pugad na to, ay bumalik pa nga uli kami ni kuya para kumuha pa uli ng isang sako. Yung pino naman na buhangin. Ito kasi nakuha namin ay medyo basa. Kaya naman kukuha kami ng pino para tuyo at pwede siyang pang ibabaw dito sa mga pugad. Pagka tuyo kasi hindi na nga mamimili yung inahin kung saan siya uupo at magiging ideal na yon para sa pangingitlog niya. Malaking bagay nga rin yung merong alagang ganito. Kasi bukod sa stress reliever mo siya, ay mapapakinabangan mo nga rin siya kapag wala na. Halimbawa, walang pang ulam, pwede kang magkatay. O halimbawa naman, ay merong bibili, ay pwede ka rin magbenta para magkapera. Sa ngayon, kahit na medyo marami yung napipisang mga eggs, kahit papano nakakapagbenta naman ako. Nung mga nakaraan ay nakabenta ako ng 2 sisiyo, tapos ngayon, medyo malalaki na, ay nakabenta na ako ng 4 na piraso. Meron pa nga naka-reserve na 2, nakukunin na lang daw kapag nakagawa na siya ng kulungan. At tamang-tama rin habang bino-voice over ko nga tong video na to, meron na naman ngang nililimniman ng mga itlog. O diba, san ka pa? Sa haba ng tinambay ng video na to sa gallery ko, may mapipisa na namang mga eggs. Diyos mio. At fast forward na nga uli, kinabukasan ginawa naman nga ni Bossing ng dugtong na kulungan dito sa may tapat ng kanilang pugad. Nung una ang sabi namin para nga lang siya dun sa barako at saka sa inahin. Yun nga lang kasi meron pa kaming isang mature na duck na kinakastahan na rin, kaya kako buksan na nga lang ni Bossing yung pinto para medyo malaki-laki na nga lang yung kanilang iikutan. At para makastahan na rin yung isang mature ducks at mangitlog na rin siya. Habang gumagawa nga ng kulungan at nakatanaw kay Bossing nakita ko nga tong barako at saka inahin habang nagme-mate. Natatawa nga ako habang nagme-mate sila kasi pagmasdan nyo mga inay, parang may nakikita ba kayo na may kagaya nila? Yung tipong pagkatapos bigla-bigla na lang babagsak. Oy, kalmahan ang mind. Tapos after that, patay Malaysia, kala mo walang nangyari. Oh, ligo-ligo, hugas-hugas, tsareng. Anyway, nilagyan na nga lang din namin ng harang sa ilalim ng kawayan para hindi makalusot yung mga maliliit na ducks. Hindi naman na importante yung pinakaibabaw kasi kapag malalaking ducks naman na lumusot dyan hindi naman nakasya. Tapos, tumulong na nga din si kuya sa pangunguhan ng mga bato para ilagay sa gilid ng lambat para hindi siya maitulak in case na magtakbuhan sila sa mga palibot ng kulungan, di ba? At saka magsisilbing pabigat at harang na rin para hindi nga maalis ng mga bata yung lambat. Kung magtatanong kayo kung bakit walang bubong yung kabuuan ng kulungan kasi pinuputulan naman namin ng pakpak yung mga ducks para hindi sila makalipad ng mataas. Kasi kapag hindi ginupitan yung mga pakpak nila medyo mataas nga yung kanilang lipad at makakawala nga lang din sila sa kulungan. At dito na nga po nagtatapos ang paggawa ng kulungan part 3. Maraming salamat sa iyo sa pagsama mo sa akin sa pagtapos ng video na to. At mag-comment ka naman sa baba kung nagustuhan mo nga ang kwento ko. Hanggang sa susunod na video po. Thank you for watching!